Gawa ngayon ng podcast na tinatawag naming SEO Kwentuhan para syempre sa inyo makapagbigay kami ng mga trending topics, makapag-usap ng mga soft skills na kailangan para sa pag-freelance sa kapag SEO. So ako si Gab Alimento ng SEO Workout and 10 years na ako nasa SEO industry. Okay, thank you, Sir Gab. Ako naman si Angelo from the SEO Dad. So ako medyo mas mababa yung tawag dito, yung experience ko. Around 4 years pa lang ako sa SEO, but I focused on local SEO. And part of what we are doing right now sa SEO Kwentuhan is to touch on the lighter topics of SEO, not just the technical ones. Kasi lahat yan makikita nyo na sa YouTube and sa iba't ibang klaseng courses na meron sa internet right now. But we are focusing more on the things like burnout, di ba? Bakit nababurnout ang isang SEO? And yung mga soft topics na hindi na talaga na-cover sa daily routine ng isang SEO. So, yun. Kaka-office lang namin ng podcast na to and we decided to collab so that we can have more things to talk about. And also soon, we're hoping that makakwentuhan din natin or ma-interview din natin yung mga sikat na SEOs sa Pilipinas. So, yes. Sir Gab, we have a interesting topic today, di ba? Yan yung buhay mo. Yung journey. Sinabi mo kanina, di ba, 10 years kang nag-umpisa? 10 years nag-umpisa. 10 years kang yung experience mo sa SEO. Yes. So, we will discuss it now. Pero bago lahat ng yan, tawag dito, ano ba yung pwede mong mabigay na konting background tungkol dun sa journey mo? Tapos paano ka nag-start? Okay. Sige, yung bago ako sagutin yung tanong mo, no? Nung in-invite mo kasi ako na gagawin natin ito, nag-message ka sa akin sa Facebook. Parang na excite ako tsaka na-challenge. Kasi sa totoo lang, hindi rin ako sanay na nakikipag-usap about sa experience ko pati sa mga introvert. Parang mahina akong mag-share ng knowledge sa totoo lang eh. Kaya nga nung last year nung nag-isip na rin ako gumawa ng course ko ganyan, mag-share ng mga sa mga group para bang nagtuloy-tuloy tapos lumakas din yung confidence ko. So dati kasi sa mga katrabaho lang ganoon, tinuturuan ko sila, focus ako sa kanila, pero ngayon, parang mas gusto ko na ng mas larger audience. Kaya na-excite din ako dito sa podcast na to kasi alam ko maraming makikinig, maraming matututo. So, yun, isa sa mga goal natin, syempre. So, yun sa tanong mo, no, background about my SEO journey. So, 10 years na nga ako nasa industry and nag-start ako actually 2013 as a web developer nung nag-work pa ako sa corporate world. So, yan. 2 years ako nag-work sa Makati. Tapos, nung natutunan ko na yung ins and outs nung company, kung anong ginagawa namin, like nung umpisa sa on-page team, yan. Tapos sa off-page, alam ko lang pero hindi ko naman talaga siya na-execute. Pero nung resign ako dun sa work ko, tapos nag-decide na ako na mag-freelance lang sa bahay na lang ng 2016. Dun ko na-execute talaga lahat ng mga ideas na natutunan ko sa corporate world. So, yun. Nagtuloy-tuloy na rin, nakakuha. Hindi naman ako nawala ng client na mula nung 2016. And ngayon, meron akong sariling SEO agency na nice. Pinapatakbo na ang aking mga VAs din. So remote din sila. Kapartner ko dito si Mrs., ang aking asawa na naka-meet ko lang din siya dun sa company namin dati. So dun kami doon kayo nanggaling. Oo. Tapos yun, pares kaming SEO. Actually, mas mataas pa nga yung position niya sa akin ng time na yun eh. Siya yung parang sa web development, yung mga team lead ganun, medyo ganun yung niya. So yun, nung naturuan niya ako na makapasok doon, yan. Siya rin nag-educate sa akin mag-freelance. Pero mas mataas pa rin yung posisyon niya sa'yo ngayon kasi siya yung boss mo eh. Sa ngayon. And then, co-founder na kami, kumbaga. So, siya yung boss mo, di ba? Sa bagay, sa bahay. Yeah. Aminado naman tayo dyan. Pero, ayun nga, napaka-thankful ko kasi siya yung nag-introduce din sa akin ng freelancing. And hindi ako nagsisi na nag-freelance pa rin kami hanggang ngayon. Yun, naka-focus kami sa family. Tapos,
ah yun nga, siya yung sa management kasi eh. Tapos, Mm. kahit anong management, like financial, o kaya yung sa mga task, ganun. Ako Oo. naman yung nasa idea, tas yung sa pagkuha ng client. So, yun, parang doon kami nagkakatulungan Nice. sa ngayon. Nice, nice. Pero ano yung nag-inspire sa'yo para magtayo ng sarili mong agency? Ano yung Okay. nag-spark talaga ng Okay. fire? Oo. So, nung nagpe-freelance na kasi kami, parang wala pa kaming idea na kailangan pala naming i-register yung sarili namin as, yung sa business talaga. So, para Mm. magbabayad kami ng mga tax, ITR, ganyan. So, bago mag-pandemic ito, naisipan ko na magkuha na i-register ko na talaga yung negosyo as in yung agency sa pangalan ko nga nung umpisa. Pero sabi ko, isip ako ng pangalan na mas maganda. So, yung Mm. na-formulate namin, Ameticia. Kasi pag coming from Latin word siya na amicitia, na ang ibig sabihin, Mm. friendship. So, yung idea kasi nun, kami magkakaibigan doon sa dating company, sa corporate nga, maggagawa kami ng agency namin na sila yung Mm. mga katulong namin sa paggawa. Kaya, kumbaga, friendship around sa mga friends Oo. namin. So, Oo. yun yung parang nag-start. Tapos, nung na-register ko na nga, ayun, malaki pala yung impact pag na-register mo yung business mo kasi pwede ka na magkuha ng mga loans, ganyan, mga Mm. ITRs, pang travel, pag gusto Oo. mong mag out of the country or yung sa mga visa yan, kailangan talaga siya. So, Mm. yun yung naging inspiration ko. Para gumawa din ng Sariling agency. agency. Yes. Oo. Yung mga friends mo ba na kasama mong tinayo yung agency, kasama mo pa rin hanggang ngayon? Or meron na rin silang? Mga nagpa-part-time pa rin sa amin. So, may Okay. kanya-kanya kasing skills yung mga friends namin sa corporate world. So, yung isa sa social media. So, hanggang ngayon, Ah, freelancer siya na nagso-social media pero pag may nagpa-social media sa amin, ibibigay ko siya sa yung kanya. kukunin. Oo. Nice, Tapos nice. meron Ganda, din ganda. naman sa content, gano'n. Tapos yung Mm. iba development. Kaya yun, medyo halos okay naman. Pero yun nga, hindi kasi masasabi na full-time sila sa amin. More on pag Okay. meron lang bagong or mga madami or sobrang task, tsaka lang namin sila napipigyan. Pero yun, nakakatulong naman sa kanila every month. Yun. Okay. Nice, nice. Ito yung medyo juicy na tanong dito sa episode natin ngayon. Kasi ito rin yung agat ng episode natin eh. So, Ano yun? medyo mahirap makuha yung first million sa totoo lang. Ako, di pa naman ako ganun yung million. Hindi ko pa ata nakukuha. Pero wag dito, ano ba yung ginawa mo? Or pwede mo bang ibahagi yung mga naging strategy mo na Okay. nagdala sa'yo sa yun, pagkakuha ng ng first million mo sa Okay, buhay sige. mo? Yan. Okay, so in short answer dyan, sa totoo lang matagal. Matagal ko Mm. nakuha yung 1 million mark na Mm. na sa earnings. Pero yun nga, nag-start kasi ako from the beginning, like I think less than 10K yung sweldo ko noon, nag-start ako Mm. ganun. SEO na yun 2012 yan? Ish? mga ganun, 2012? 12, 13 11? yan. Okay. Okay. Tapos nung nag-web dev ako, tsaka lang medyo tumaas ng konti naging Mm. 20, 25 ganyan. Tapos nung nag-freelancing ako, yan, nakaka-experience na ako ng ayun, mas mataas pa sa 20, ganun. So, Mm. masaya na ako doon sa ganun kasi nga, syempre, nasa bahay ka lang at the same time, nakakapag-work ka, kumikita ka naman, tapos Kaya hindi nga. ka, hindi ka maano sa gastos. Kasi sa totoo lang, nung nag-start ako, medyo paluwal pa ako Like, Nagmamasahe ka? Hindi ka nag-work from home, no? Hindi ka na-work from home? nung nasa corporate pa, parang paluwal pa, parang nangungutang pa Mm. para meron kang pambayad sa apartment, sa Oo. mga ganung senaryo. So, Oo. ayun, tapos siguro by 2019 or 2020 ko na hit yung 1 million na earning. Pre-pandemic. Pre-pandemic, oo. Kasi Pre-pandemic. doon na nag-start yung parang dumami na yung client namin especially doon sa real estate niche. Oh. Doon kami talaga nag-boom So ang ginagawa namin, dine-delegate namin to sa mga OJTs namin yung mga trabaho. Tapos parang sobrang dami talaga as in per hour kasi kami dun sa una naming partner na yon. Pero hanggang ngayon Mm. partner pa rin namin sila. Siguro lumalagpas kami ng mga 100 to 120 hours per week. Mm. 'Di Laki ba? nun, Magtataka ka Marami. nun kung ikaw yung client, magtataka ka kasi ang kaya lang ng isang tao
40 hours, 'di ba? Per week, Oo. ganyan. Pero ito 120, 100. So ngayon, alam na nila syempre na nagde-delegate kami ng task kaya namin na gagawa lahat Na-achieve, 'yun. oo. Wala naman silang problema doon. Kumbaga, as long as yung mga task nabibigay Na namin ng gagawa. maayos, ayun. Tapos nito lang nung nagko-compute na kami kunyari yung magkano na yung pera namin sa ganito, yung sa ganitong platform. Tapos nung 2020 na namin Na-hit. okay, meron na pala akong ganitong May ah, milestone na, ano. so from that na hindi na kami nagpapa baba na meron na kunyari wala kaming funds na mas mababa sa 1M para kasing pang emergency ganun, yun nasa isip Mm, palagi namin. So kung mm. mag-i-invest kami, for example, sasakyan or lupa or bahay, laging iniisip namin na meron at least gantong pera dun sa account namin para Oo, 'di yun, nawawalan. emergency funds. Yun lang naman. Nice, Pero ang nice. tagal talaga, promise, hindi siya yung katulad ng sinasabi ng mga iba, lalo na yung mga nasa coaching, ganyan, yung mga nasa Mm, mm. ah, Mga guro-guro, financial 'no? financial management, ganyan. Hindi talaga, Oo, kung kahit mag-freelance ka ng ilang years, tapos hindi agad ganun kataas yung sweldo eh. mm. So, actually ako talagang pinag-uusapan yan kasi ayokong maano yung mga student, kasi may mga student tayo, 'di ba, na Mm, tinuturuan natin. Ayoko na isipin nila na gano'n. Mas na isipin madali nila lang. o mas isipin nila na yung skills tsaka yung nakukuha nila sa lahat ng mga clients na ginagawa nila, either mababa may rate niyan or mataas, as long as nagagawa nila ng maayos, nakapagbigay sila ng result. Yun kasi yung makakapag-build ng portfolio mo Oo, talaga eh. Tsaka ng credibility mo eh. Kaya sa totoo lang, yung iba kong client, like mababa lang yung rate ko sa kanila, pero nagustuhan nila yung work ko, nire-refer nila ako sa mga kapatid 'yan nila, ang gano'n, maganda. sa mga Totoo. so yun, may trabaho, may maide-delegate ako. Yun Oo. lang yung nasa idea ko ngayon. Kumbaga ano, sa mga nakikinig sa'tin or dun sa mga newbies din or aspiring SEOs, Oo. they must love the process din Mm. muna nung Ah, ginagawa as an SEO. Kasi eto yung goal ko. Kumbaga kung dun ka lang naka-focus sa pera, 'di ba? oo. Hindi sa skill sets, hindi dun sa ethics mo sa work, Mm. parang 'di ba? In the long run, di rin magiging okay. Tama, tama. Ayun. Thank you, Sir Gab, for that. Another question. Ano yung pinakamalaking challenge na naranasan mo nung kinukuha mo pa lang yung first million mo? Tsaka paano mo yun nalampasan? Siguro hanggang ngayon naman, challenge ko pa rin siya. Yung Mm. management pa din. Kasi Management hanggang ng tao or management ng pera? tao, Okay. ng task. Sa Mm. pera wala problema diyan kasi yung misis ko magaling sa gano'n eh. Oo. So yun sa tao kasi minsan like may OJT nga, 'di ba? Tuturuan pa Mm. sila 1 year, 2 years magtatrabaho sa'yo, ha-hire mo. Pero after nun mag-aano na, mapipirata na ng iba, gano'n. Yun lang. So, Nangyayari yun. yun, eh. Oo. Gano'n. Yun yung nagiging challenge. So, pagka gano'n, magtuturo ka na naman ng bago, tapos Hmm. panibagong na naman. So, ginagawa na namin ngayon is gumagawa talaga kaming SOP, mga Yan, nice. videos, Yan ganyan. ang pinaka-okay talagang gagawin. Para mabilis yung transition kung mawala man, at least meron ka Oo. naka-ready na, Ah, standard operating procedure. Mahirap nga yan, Yun. mahirap, mahirap. Hanggang Pero ngayon nahihirapan pa rin. okay din, may course ka kasi syempre, andun na yung ibang videos, di Tama, ba? tama. Yun Nice, nga, nice. yun din yung plano ko ngayon. Take ko sila ng course ko, tapos, Saan mo sila syempre, i-absorb? ako i-absorb, tama. Nice, Habang nice. OJT pa sila, ganun lang. Yan. Nakakuha ng idea yung ibang gagawa rin. Agency Gagawa ng dito. agency, tama. Hindi, yun Ah, talaga. SOP talaga yung pinakasagot sa management problem. Kailangan totoo, gawa totoo. ng maayos na ganyan. Pero Mm. bukod pa doon, may mga iba pang challenges. Pero para sa akin, yun yung biggest. Pinaka. Ah, Alam naman nating lahat, siyempre yung mga listeners tsaka nakakilala rin sa'yo na you're in the background of technical SEO. ah, Sa mga hindi pa ganun ka well-versed sa SEO, yung mga nag-uumpisa pa lang, hmm. pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung Ah, ano yung technical SEO and ano ba yung kahalagahan nun in the whole SEO okay, ecology? Yeah. tama. So, pagdating sa technical SEO, well, kailangan mo talaga dito, magaling ka mag-research. Hindi ka naman Mm. kailangan na magaling ka mag-code. Kailangan Mm. magaling ka mag-research, magaling kang dumiskarte. Kailangan mong aralin talaga kung ano yung
platform, ano yung CMS, ano yung hosting. Mm. Kasi iba-iba yan eh. Hindi naman lahat ng mga clients website ay pare-parehas ng magiging trabaho mo. So sa technical, naka-focus ka palagi sa paggawa ng or pag make sure na i-index at nako-crawl yung website ng client mo. So yun lang Okay. yun lang naman yun, no. Outside yan sa content, outside sa link building. Sa technical, dapat ang lagi mong idea foundation is nako-crawl ng kahit anong bots yan. Ahref bots, SEMrush, or Google, or Bing. Mm. Kailangan nako-crawl sila yung website. Kasi kung hindi ka lalabas sa search result. So, yun lang Okay. naman. Para lang sa mga bago rin nakikinig, anong pagkakaiba, sir, ng crawl tsaka index? Baka kasi malito sila sa dalawang Tama. term na yun eh. Okay. So, yung sa crawling, ibig sabihin nun, dinadalaw or nadadaanan ng bots yung website mo through links. Mm. So, nadadaanan, Pero kapag sinabi, ginagapang, parang pwedeng- ginagapang, isipin mo, ginagapang. spider na web, ganun. Lahat ng Yan. nasa web, ginagapakan, ayan. So, Ginagapangan. ngayon, yung spider na yon, dapat, pwede rin niyang index. Ang ibig sabihin ng index, para bang, i-save or ipipicturean niya yung mismong page para Snapchat, ilalagay niya sa database niya. Ganun. So, Yun. pag hindi Nice. indexable yung website mo, hindi ka malalagay sa search result. Yun. Yan. Oo. Nice. So, yun. Another question natin for you is, sa 10 years ng experience mo or ilang years din experience as a technical SEO, ano yung mga common na problems na nakikita mo na ginagawa ng mga business owners o yung mga nagiging clients mo dun sa website nila kung bakit sila nagkaroon ng problema sa technical side ng SEO? Okay, sige. Well, hindi naman problem siya hindi ko masasabi kung problem ng owner or maintindihan mo rin naman kasi talaga sila. Minsan kasi, ang gusto nila yung parang napakagandang website na aesthetic. Aesthetic. May video sa harap, ganun, sa taas. Ganyan. May malaking picture na background na hindi blurred or maganda yung quality, ganyan. Yun yung nakikita ko eh. Lalo na pagka ang niche mo nasa fashion, mga ganyan, clothing, cosmetics. Gusto nila laging napakaganda ng pictures. Di nila alam, yun yung isa sa mga nagpapabagal talaga sa website nila. Lalo na kapag e-commerce. Yan, e-commerce. Maglalagay ka ng napakalaking image, pero napakaliit lang na thumbnail yung paglalagyan. Parang may mga ganun eh. So, yun nakakapagpalaki ng yun ang mas common hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon yung nagiging problema. Nagiging bloated yung yung size. Sobrang laki ng mga nilalagay. So, yung video, napansin ko lang din, bumabagal talaga kapag unang pa lang nung website mo. Video agad. So, yun. Isa rin pag unang visit mo kasi wala pang cache yun eh. Pag pangalawang visit may cache na, ibig sabihin, niload niya na yun. Pero pag unang visit, ang bagal kasi nga dahil yun sa video na sa size ng video na nakalagay. So, dati ganyan na din eh, yung flash naman yung gamit. Naka-flash, no? Naka-flash pa. Ang ganda, may mga effects. Pero hindi pala yun nako-crawl ni Google. So, walang kwenta, no? Wala rin. Ang cute lang ng website mo. Ayun nga, pang aesthetics lang talaga. Yun, makikita, hanggang ngayon na-experience ko pa rin. Anyway, balik tayo sa agency side. So, di ba nagpapatakbo ka ng agency? Paano mo hinahandle yung mga expectations ng clients? Tapos yung dynamics ng team, paano mo yun na-handle? Tsaka yung katulad yan, may SGE, di ba? May Search Generative Experience. I-enjoy ka na ng AI yung search engine ni Google. Paano ka nakaka-cope up doon? Paano mo sila na-handle? Okay. Sa akin kasi hindi ako yung parang ordinary na agency owner na nakatutok lang sa agency ko. Although hindi yun advisable Kasi meron pa akong part pa rin ako ng isang agency na hindi ko agency part ako ng isang agency na partnership na gano'n na nag-work pa rin ako sa kanya at may hinahandle ako sa kanya mga SEO. At the same time, meron ako sarili kong agency dito naman sa Pilipinas. Iba naman yung mga client namin. So ngayon parang ginagawa ko, napagko-compare ko lagi kung ano yung ginagawa dun sa kabila, hindi yun yung ginagawa ko dito. Kasi ako rin naman yung nag-i-execute at nag-i-implement dun. So ginagawa ko rin siya sa agency ko. Ganun lang.
Pero since magkakaiba sila ng niche, yung isa SaaS, yung isa puro local na merong real estate, na merong kung ano-ano. Tsaka yung sa mga natututunan ko din syempre sa mga courses na ina-apply, na ini-enrollan ko katulad nung sa local SEO mastery mo. So, Oh. na-implement ko yun dun sa mga local SEOs. May nakuha ka pala doon, thank you. Yung mga templates dyan, tsaka yung mga ways kung paano nice. Hindi rin kasi, kumbaga pag nandun ka na lagi sa standard or sa international SEO, parang hindi mo na ma-focus yung ibang niche mo. Naiiba pala yung mga yung mga na yan. Dati, basta gumawa ka lang ng GMB okay na. Ngayon, meron pang optimization na kailangan gawin, di ba? Oo, yun nga. Tama naman. Lagi nakakalimutan din yun eh. Lalo na sa local. Lalo na pagka meron ka na yan, nag-upload na ako sa Google Maps, okay na ako. Kaya nga ano na sa SAS, dinidisregard na nila yon kasi nga international SEO naman sila. Pero sa totoo lang, kailangan pa din kasi entity pa rin eh. Lalabas ka pa rin sa knowledge panel. Ngayon pa naman, napaka-importante ng knowledge panel sa panahon ng SGE. Kasi yung brand mo na yung pinaka, hahanapin ng tao eh. Nakita ko nga yung knowledge panel mo eh. Meron ka na pala. Meron ba ako? Wala ako. Hindi ba? Hindi pa na-claim. Ewan ko. Wala pa. Wala ba? Generative lang result na parang kilala lang niya ako kasi nabanggit ako sa mga ibang post, ganun. Sige. Anyway, moving on. Nasabi mo na to, pero gusto ko lang i-expound mo. Paano nga nagiging paano mo napapanatili yung pagiging competitive mo sa industry natin? Kumbaga, yung edge mo na doon ka pa rin palagi sa top. Yun nga eh. Isa rin to sa mga sa mga gusto kong ipayo sa mga nakikinig sa atin, no. Lalo na kapag nakatungtong na sila ng mga managerial position. Kasi usually diyan puro strategic na lang tsaka puro mga research and development yung gagawin and management. Mawawala na yung part ng execution. So ngayon, stagnant sila. Oo, ang gagawin niyo diyan sa ganyan, maggawa pa rin kayo ng paraan para makapag-execute pa rin kayo ng task kasi makakalimutan niyo yung mga natutunan and napag-aralan nyo before eh. Kahit sabihin nyo na ginawa nyo na to dati, ganyan. Pero yun, kung magaling ka talaga mag-research minsan, ano lang naman, gagawin mo lang, re-research mo, tapos susundin mo lang yung mga nasa internet. Available na kasi ngayon eh. Kumbaga nawawala yung muscle memory mo na yung ginagawa mo dati, bigla kang, ito na yung gagawin mo ngayon. Okay nga rin yun. Kasi for most of parang yung execution part, kasi kailangan mong malaman yun dahil ikaw yung nag-uutos eh. Paano kung mali pala yung ginawa niya, di ba? Tama ka dyan. So ngayon, ang nangyayari kasi, ngayon na since wala na ako sa execution, ang ginagawa ko, kung meron kayong gustong i-improve doon sa SOP na ginawa ko previously, sabihin nyo sa akin kasi kayo na nag-execute ngayon eh. Ganyan yung lagi kong tinatanong doon sa mga colleagues ko. Sabi ko, wag kayo mahihiya sa akin na sabihin na, outdated na tong ginawa mo. Bago na yung process na ginagawa namin, may mas magandang way ako nakita. Mga ganon. Kasi ngayon, hindi mo na matututukan yun eh. Unless, gagawin mo ulit. Tama naman. Maganda yun, binibigyan mo sila ng freedom para magsalita about some things na meron dun sa SOP kahit na nagawa na yun. Tapos doon naman sa mga SEO manager na dyan na matagal na, kung may nakikinig man, kayo huwag kayong ego-centric Huwag kayong puro pag may nakita yung SEO nyo na mas mababa sa inyo parang magagalit kayo or masasaktan yung feelings nyo. Kasi yan, bawat junior or man yan, senior, meron niyang idea na mas maganda doon sa idea mo. So wag kang mahihiya na or matatapakan yung ego mo. So, tama. Lalo na pag alam mo naman sa sarili mo na hindi ka na ganun ka-updated, di ba? Kasi minsan nagiging parang tawag dito, kampante. Confident masyado. Confident na tayo doon na, hindi, ganito yung dati. Ang problema, nag-update. yung type ng work natin is nag-update. So ito yung challenging part ng SEO is it's evolving every time. Lalo na kapag nag-alboruto si Google, gusto niya mag-update. Nakaraan taon, di ba? Sobrang daming update. So, yun, kailangan mo lang talagang maging, kumbaga yung competitiveness mo, hindi lang dun sa, tawag dito, yung sa website, dapat sa skills mo rin, skill set mo. So, ayun. Anyway, nagtuturo ka rin ng SEO sa mga Filipino. So, meron kang course. And isa yun sa mga pinaka-solid na course for technical SEO, especially sa mga Filipinos dyan.
Yan, ini-invite ko kayo sa course ni Sir Gab. Ano yung nag-motivate sa'yo magturo? Alam mo, nasabi mo na to kanina, pero mag-expound tayo ulit. Tapos, kumusta yung experience mo dun sa pagtuturo? Ah, okay. So, yun nga, nung nasali kasi ako sa group ni Ma'am Angeline, kasi pina-follow na natin siya Mm. nung ano pa. And I think malaki kasi yung group niya, kaya na engganyo ako na magturo din. Na marami palang market na Oo. gusto matuto, lalo na yung mga bago, yung mga nagpapalit ng niche, mga Mm. Kaya yung nagpapalit ng sa career. BA, oo. Oo. So, marami eh. Nakikita Actually, ko talaga yung sasagot dun sa group ni Miss Angeline. So, talaga ang haba ng mga sagot mo eh. nung conference na kasama ko sila sa parang bar na after party Mm. ganun. Yung mga niya, mentee niya, sabi sa akin, ikaw pala yun, yung Gab na sagot ng sagot dun sa dun ko na-realize na sabi ko, na pala ako, Oo. nakikilala na pala yung pangalan ko sa kakasagot ng ganun. Kala ko walang nangyayari. Oo. Ayun, yun yung nag-inspire sa akin na gumawa ng technical SEO course na nung sinabi nila na gawa ka na rin sir kasi kulang kami sa knowledge about technical. Mm. Mostly sa background kami sa SEO, meron kami background sa link building, content, pero Mm. sa technical walang masyado nagturo. Although meron naman pero hindi yata yung ganitong technical SEO course. More on Mm. webinars, training, ganun face to face. Okay. So parang may mga series lang ng ano. Pero yung sa'yo, jump pack. So solid yung ito yung lesson. Tsaka pwede siya sa beginner actually kasi kahit wala pang knowledge sa WordPress, walang knowledge sa Mm. coding, kaya nila implement yung mga nilagay ko dong strategy eh. Mm. Nice. Anyway, ano yung payo na mabibigay mo sa mga taong kakasimula pa lang sa career nila sa ngayon? Okay. Yun nga, yung umpisa, pinaka number one na gusto kong payo is wag tumingin sa kung ano man yung rate na binigay sa kanila. Ang Okay. mahalaga, kumuha ng yung niche na gusto mong i-focus sa ngayon, pero wag mo ring i-close yung sarili mo dyan sa niche lang na yan. Kasi ang SEO, hindi naman yan, parang wag mong i-limit na nasa isang ka lang niche. Kailangan kuha ka rin ng iba, paunti-unti. Alamin mo kung ano yung mga pinagkaiba nun. Tapos ngayon, i-implement mo. Mm. So, mas maganda yun diverse yung knowledge mo kaysa yung nag-focus ka lang ng 5 years ka nang nandoon, ganun. Mag-focus, mag-iba ka rin ng skills mo. Magdagdag ka ng skill set, magdagdag ka ng mga certification, knowledge. Mag-follow ka ng mga mentees na sa tingin mo makakatulong sa'yo sa journey Mm. mo. And, ayun, yun lang rin naman kasi ginawa ko talaga eh. Oo. Sinasabi ko lang talaga, walang walang Oo. sugarcoat. Kasi yung iba akala nila isang course lang. Kumbaga, kumuha ng course na to. Eto na yun. Oo Kumbaga, na, di ba? akala nila, Umi-stop oo. na sila. So, yun, dapat yun, dire-diretso lang talaga yung learnings. Mm. Sa throughout ng SEO career mo, ano yung pinaka rewarding na experience para sa'yo? All these Yung years. yung nakakapagbigay ka na ng knowledge kasi dati gusto ko lang 'to eh. Hindi ko nagagawa 'to. Ako yung nagtatanong. As in, Mm. may mga mentor na tinuturing ko silang mentor pero hindi naman nila ako mentee. Parang gano'n na nasa isang group na minsan sinasagot nila tapos parang every time na sasagot sila, gusto mo yung i-follow lahat ng sinasagutan nila. Lahat ng Mm. kunyari hindi ikaw yung nagtanong, sila yung ibang tao yung nagtanong, tapos titignan mo yung message niya na ganun pala yun, okay. So, ayun, parang gusto ko silang gayahin. Gusto kong magkaroon ako ng credibility din na pag nagsagot, okay, ayos pala. Yun pala yung matutulungan ko siya. Ganun. So, pero ako naman kasi pag nagsasagot ako, mini-make sure ko talagang tama. Kasi mahirap na yung magsagot ka ng mali tapos susundin ka nung 'di ba? Nung Mm. nagtanong. So, ayun. Yun yung mga ah, napaka para sa akin malaking balik pagka nakakatulong ka. Yeah. Tama naman. Tamang-tama talaga yan. Eto, mabigat na question. Bibigyan kita ng isang mabigat na question. Kung kakausapin mo yung 10 years younger self Mm. mo ngayong araw na to, ano yung sasabihin mo sa kanya? Kahit na payo,
o kahit ano yung gusto mong sabihin sa younger self mo? Yung nag-i-start ka pa Ah, lang sa SEO, tama, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Then, maganda yung tanong mo, kasi Oh, minsan napapaisip ako ng ganyan talaga, na parang gusto kong bumalik sa nakaraan tapos sabihin ko oo. lang sa sarili ko na, "Uy, ayos, ang ganda ng ginagawa mo ngayon." Parang Tuloy gano'n. mo lang, So, tuloy mo lang, oo. sasabihin ko sa kanya na proud ako kasi napakahirap din nung pinagdaanan ko nung umpisa. Kasi Hmm. college pa lang ako nag-aano na ako, nagpa-part-time para makapag-ano, mga Diskarte, oo. although hindi naman ako hirap sa tuition ganyan. May nagpapaaral sa akin yung tatay ko. Pero gusto ko makatulong sa kanya ano man lang sa baon, gano'n, Hmm, makapagsagot man lang ng isang SEM. yeah. So, yun. Na proud ako kasi every time na papasok ako, naglalakad lang ako, ganyan. Hmm, Matipid talaga. oo. So, ngayon, at least kahit papaano meron na tayong magagamit na Sasakyan, sasakyan, 'di ba? oo, Yung mga kaya gano'n, 'pag binabalikan mo parang, okey, napakaganda pa rin pala ng kalagayan ko sa ngayon. oo, Ah, like 10 years from bago. So, parang hmm. ganda na ng nasa ano natin, nasa kinalagayan natin. Tas maganda na tinuloy ko yung pag-SEO kasi akala ko nung umpisa walang growth dito, eh. Ah, Kasi ang baba nga ng sweldo. oo, Tapos parang ano, yun nga, bago pa lang kasi siya, eh. Oo, bago pala yung SEO nung time na yun. So ngayon mas madami ng competition, pero at least nauna na tayo. Meron na tayong background credibility ah, mm. sa industry na 'to. Nice, nice. Ganda, ganda yung sinabi mo. Parang, kumbaga kung halimbawa, kunyari nakita nung younger self mo yung sarili mo, tapos sinabi, tuloy mo lang yan. Parang Ah, kahit yung top Gano'n in a lang. back lang. Kasi wala kang, minsan kapag Hindi mo nandoon ka puwedeng sa, galawin 'yun, eh. kapag gumalaw, no, alam mo, Ah, may multo. Hindi, no, tawag dito, mahirap din kasi yung pag nag-uumpisa ka, yung parang walang pupuntahan yung ginagawa mo. hindi mo alam kung ano Oo, yung pupuntahan mo. Do'n oo, pala may ginagawa mo reason. lang. May Ginagawa reason mo lang. pala talaga, men. Do'n Mm. mo mare-realize after 2 years, 5 years, sa future talaga mare-realize mong gano'n. Bakit pala ako nag-freelance after? Akala ko ano, wala na akong kuwenta nung time na 'yon. Kasi sa totoo lang, nag-freelance ako tapos Oo. yung parents ko akala nila wala akong ginagawa. Akala Ano, nila bulakbol ka lang, nag 'no? nagdo-Dota lang ako maghapon, gano'n. Bababa na lang ako, kakain. Akala nila wala akong ginagawa nung time na 'yun. Kasi pero maganda 'tong pag-usapan pa actually sa isa pa nating episode, Pero ngayon Mm. binibigyan ko lang na na-excite lang ako ikuwento yung mga napagdaanan ko dati. Oo, nice, nice. Marami tayong ganyan, marami Ah, pa namang episode na darating, ah, so mapagkukuwentuhan natin yan. So yan, tawag dito, yung may mga website naman na website owner na mismo, oo. na if ever na may nakikinig sa atin or yung sa portfolio nila, ganyan, or Mm, meron silang niche website na inaayos ngayon. Ano yung mga actionable tips na pwede mong ibigay sa kanila? Yung fast actionable tips na pwede na lang gawin kaagad ngayon okey. para sa website Um, nila? Ayun, so yung sa mga website owner naman na aspiring din SEO or Mm. nag-aano ngayon, nag-e-execute ng mga bagay, ano lang, tuloy niyo yan kasi yan yung magbibigay sa'yo ng advantage kaysa yung sa mga hindi pa nakaka-experience niyan. Ako, swerte na rin ako kasi una ko napasukan na freelance ko, website owned lahat. I mean, yung sa boss ko, kanya lahat yun. Kaya parang may freedom kaming gawin lahat ng mga strategies namin. Like, gusto mo, Mm. black hat gawin mo dyan, okay lang. Gusto Nice, mo, no? gray hat, okay lang. May Oo. BBNs ka na pwede kang sirain or ano. Pero, yun nga, ang goal pa rin, kumita siya. So, ayun, kumikita naman ng dati, as in. Mm. Dahil nga sa mga affiliate website. Ngayon, meron na naman akong bagong, nakuhang client na, puro kanya din yung website na wala kaming Mm. clients, puro siya lang. Tapos, yun nga lang, ang challenge dito, kaya ako kinuha. Kasi lahat ng website niya na penalty ng HCU, EE80. Oh. Nung Ikaw last year, mag-aayos. Oo. ayun na ngayon. Kaya kinuha ko siya. Ewan ko, crazy. Pero kung ibang SEO siguro, iisipin, wag na lang, dish ko na lang yan kasi ang hirap niyan, eh. Kumbaga, wala kang, Pero ganito, Sir Gab, kapagka nagawa mo siyang, kumbaga ma-pull out mo oo, yung, bigyan mo kami ng case study. So, aabangan good, namin yung good. case study mo. Oo. Tama, oo. Meron na rin Nice, ako nice. kasi nagawa dati ganyan na manual penalty about links naman. So yun Mm. nasa case study ko, nasa portfolio ko yun na napataas namin after 3 months. Ako talaga, as in ako yung gumawa ng way para mapataas yun. Pero yun Nice, nga, team nice. kasi kami doon. So ngayon, ito na naman experience.
gusto ko talaga ng execution eh. Yun ang ano ko masasabi ko. Kaya ayoko magstay na manager ka lang tapos Oo. pa mando-mando ka na lang. Ayoko Mm. na ng ganun. So, reiterate natin yung sinabi mo, Sir Gab. Yung sa mga website owner, so ang kailangan nyo is execute. Gawin lang Kasi nila yan. kasi mamaya nag-aaral nga rin kayo kunyari ng course ni Sir Gab or ng course ko or kahit na kaninong course tapos di naman kayo nag-execute, 'di ba? Oo. Natatakot kayo. So walang mangyayari. Kung ano man yung naririnig nyo, execute nyo. Pag walang nangyari, okay, natuto ka, 'di ba? Kung may mangyari, the plus points para sa iyo. So Tsaka yun sa lang. umpisa, okay lang na natatakot kayo. Okay lang yun. Kasi nga, first time eh. Wala naman kayong knowledge pa dyan eh. Pero Oo. kumbaga, huwag nyo kasi gawin sa client. Gawin nyo muna sa website nyo. Para masira man yan, at least, di ba? Pagka sa client talaga, yari kayo dyan. Matakot kayo. Tama. Anyway, ayan, medyo mahaba na yung usapan natin. Paano yung mga contact ng mga listeners natin? Tapos, ano yung course mo? Pwede mo siyang endorse dito ngayon sa Okay. podcast natin. Yeah. So, follow nyo lang ako sa group na SEO X Workout. Hanapin nyo lang sa Facebook. O kaya type nyo lang yung pangalan ko, gab.balimento. So, yung course naman, meron akong technical SEO course na nasa seoworkout.com. Mabivisit nyo din siya doon. Ayun. Meron tayong iba't ibang modules sa pag-uusapan doon. And matututunan nyo lahat ng mga kumbaga, shinortcut ko na eh. Kung ano yung mga natutunan ko, nilagay ko lahat doon eh. Oo. In technical Oo. Kung na-compare kayo ng SEO Tutorial Philippines, magtanong lang kayo ng mga tanong nyo. Kasagot yan si Sir Gab. Pag alam ko. Pero pag hindi ko alam, si Angelo sasagot. Napaganda rin ang mahabang sagot niya ni Sir Gab, sabi ko sa inyo. Yan lang. Yan. Thank you, Sir Gab. Thank you. And yan, guys, see you sa susunod na episode namin. And yan, SEO Kwentuhan. Bye. Bye-bye.